Napansin mo rin ba, lolo o lola, na kahit anong sakit ang maramdaman mo, sipon, rayuma, mataas ang presyon, o simpleng pagod, kape pa rin ang una mong hanap sa umaga? Pero teka, ligtas pa ba talaga ang kape sa edad natin? O baka ito na ang tahimik na sumisira sa kalusugan natin araw-araw? Ang tanong na ito, simple man pakinggan, ay sobrang mahalaga. Dahil sa dami ng matatandang Pilipino na umaasa sa kape bilang pampagising, pampagana o pampalipas oras, hindi natin namamalayan na maaaring may epekto ito sa puso, presyon, tulog at tiyan natin. Kaya ngayon bubuksan natin ang usapin na matagal nang pinagtatalunan. Mabuti ba talaga ang kape para sa seniors? Alam mo, halos bawat bahay sa Pilipinas ay may instant coffee sa mesa. Isa ito sa mga paboritong kasabay ng tinapay sa almusal o kaya kasabay ng kwentuhan tuwing hapon. Pero habang tumatanda tayo, dapat din tayong maging mas mapanuri. Ang katawan natin ay hindi na katulad ng dati. Ang dating 2 tasa ng kape ay maaaring magdulot na ngayon ng kabog sa dibdib, pagkabalisa o hirap sa pagtulog. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng tamang kaalaman para makapagdesisyon ng maayos para sa sarili mong kalusugan. Ang pangunahing dahilan kung bakit maraming doktor ang nagbabala tungkol sa kape ay dahil sa caffeine. Ang caffeine ay isang stimulant. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, pinapagana ang utak at pinapalakas ang pakiramdam ng enerhiya. Sa kabataan, okay lang ito. Pero sa mga edad 50 pataas, lalo na kung may iniindang sakit, pwede itong magdulot ng labis na stress sa puso. Ang good news, hindi lahat ng kape ay delikado at hindi lahat ng matatanda ay kailangan ng umiwas sa kape. Ang sikreto ay nasa tamang pag-inom, oras, dami at uri. Sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng 1 hanggang 2 tasa ng kape araw-araw ay ligtas para sa karamihan ng matatanda. Basta't hindi sobra at iniinom ito sa umaga. Bakit umaga? Dahil kung sa hapon ka iinom ng kape, lalo na kung lampas 3:00, posibleng maapektuhan ang iyong tulog. Sa edad natin, ang tulog ay hindi na ganoon kadaling makuha. Kaya kung may hahadlang pa sa maayos na pahinga, tulad ng caffeine, doble ang epekto sa katawan. Pagod sa araw, puyat sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang uri ng kape. Marami sa atin ang sanay sa instant coffee, lalo na yung mga 3-in-1. Pero alam mo ba na ang karamihan sa mga ito ay punong-puno ng asukal at synthetic creamer? Ibig sabihin, hindi lang caffeine ang iniinom mo, kundi sobrang tamis din na maaaring magpataas ng blood sugar. Kung may diabetes ka o pre-diabetes, baka ito na ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang asukal mo kahit iniwasan mo na ang kanin. Kung gusto mo talagang uminom ng kape araw-araw, mas mainam na piliin ang black coffee o kaya brewed coffee na walang halong asukal. Kung hindi mo kayang inumin ng mapait, pwede kang magdagdag ng kaunting gatas o low glycemic sweeteners. Pero ang pinaka-importanting prinsipyo, moderation. May ilan ding matatanda na nagsasabing sumasakit ang tiyan nila kapag umiinom ng kape. Ang dahilan nito ay maaaring dahil sa acidic nature ng caffeine. Sa mga may GERD o acid reflux, ang kape ay pwedeng magpalala ng heartburn, paninikip ng dibdib o pag-angat ng asido mula tiyan papuntang lalamunan. Kapag nararamdaman mo ito, obserbahan mo ang sarili mo. Subukan mong bawasan ang kape o uminom pagkatapos ng pagkain. Baka kasi masyadong walang laman ang tiyan mo, kaya nasusugatan ng asido. Minsan ang epekto ng kape ay hindi rin agad-agad. Baka ngayon ay okay ka pa, pero kung araw-araw ka nagkakape, tapos may nararamdaman ka ng kabog sa dibdib, pagkahilo o bigla ang pag-init ng katawan, baka hindi na naaangkop sa iyo ang dati mong routine. Baka kailangan mo ng bawasan o palitan ng klase ng iniinom mo. Marami ring nagsasabi na ang kape raw ay nakakapagpababa ng calcium sa buto. At totoo ito kung sobra ang konsumo. Kapag hindi mo sinasabayan ng tamang nutrisyon, tulad ng pagkain ng malunggay, sardinas o gatas, baka hindi mo namamalayan na unti-unti nang humihina ang buto mo.
Kaya kung hindi mo maalis ang kape, siguraduhin mo na may sapat kang calcium sa pagkain araw-araw. Ngunit hindi lang puro negatibo ang epekto ng kape. Ayon sa ilang siyentipikong pag-aaral, may mga benepisyo rin ito kung tama ang pag-inom. Ang moderate na pag-inom ng kape ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa Alzheimer's, pampalinaw ng isip at pagpapababa ng panganib sa ilang uri ng cancer. Ang caffeine ay may antioxidants na pwedeng tumulong sa paglaban sa inflamasyon sa katawan. Pero tandaan, benepisyo lang ito kung hindi sobra-sobra ang pag-inom at kung walang sabayang sakit na pinapalala ng caffeine. Kaya ngayong nasa edad 60 o 70 ka na, ang tamang tanong ay hindi, pwede pa ba akong magkape? Kundi, paano ako makakainom ng kape sa ligtas na paraan? Hindi mo kailangang alisin ito kung mahal mo ito, pero kailangan mo itong i-adjust sa pangangailangan ng katawan mo ngayon. Halimbawa, kung ikaw ay may high blood, ipapaliwanag ko sa part 2 kung paano naaapektuhan ng kape ang presyon. At kung iniisip mo rin ang epekto nito sa kidney o diabetes, pag-uusapan natin yan ng malinaw at diretsahan. Dahil ang layunin natin dito ay hindi takutin, kundi tulungan kang magkaroon ng malusog, masarap at ligtas na buhay kahit may edad ka na. Kaya kung ikaw ay isa sa mga milyon-milyong seniors na hindi nabubuhay ng walang kape, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Pero ngayon, ang tanong, paano natin ito maiinom nang hindi sinasakripisyo ang puso, utak o tulog natin? Abangan mo sa part 2 kung kailan dapat iwasan ang kape, lalo na kung may alta presyon, diabetes o problema sa bato. Doon natin malalaman ang mas tiyak na sagot para sa kalusugan mo. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo nga sa baba ang 3 salitang ito. Kape araw-araw para malaman kung kasama pa rin kita. May alta presyon ka ba, lolo o lola? O kaya'y may diabetes o iniingatan mo na ang kidney mo dahil may sakit na sa pamilya? Kung oo, napakahalaga ng parte ng video na ito para sa iyo. Kasi kahit simpleng kape lang yan sa paningin ng marami, sa edad natin ang isang tasa ay pwedeng may malaking epekto sa katawan, mabuti man o masama. Simulan natin sa alta presyon o high blood pressure. Maraming matatanda sa Pilipinas ang meron nito, lalo na dahil sa mga pagkaing maalat, kakulangan sa ehersisyo at minana rin sa magulang. Ang tanong, ligtas ba ang kape sa taong may alta presyon? Ang caffeine ay may epekto sa blood vessels natin. Sa unang inom, pwede itong magdulot ng panandaliang pagtaas ng presyon. Kaya kung mataas na nang ang blood pressure mo kahit wala pang kape, baka lalo itong tumaas kapag uminom ka. Ayon sa mga pag-aaral, may mga taong sensitibo sa caffeine na kahit isang tasa lang ay nagpapabilis na agad ng pulso at nagpapataas ng presyon. Pero hindi ito automatic sa lahat. May mga matatanda rin na hindi ganoon kataas ang reaksyon, kaya mahalaga ang pagmo-monitor. Kung may BP monitor ka sa bahay, subukan mong i-check ang presyon mo bago at pagkatapos uminom ng kape. Kung tumaas ng sobra, halimbawa from 130 naging 160, maaaring sensitibo ka. Pero kung stable naman ang pagbabago, baka ligtas pa ito para sa iyo, basta't hindi sosobra sa isang tasa kada araw. Kung ayaw mo talagang bitawan ng kape pero may alta presyon ka, pwede mong subukan ang decaf coffee. Ito yung kape na tinanggalan ng caffeine. May lasa pa rin, may aroma pa rin pero halos walang epekto sa presyon. Hindi ito ganap na zero caffeine, pero napakababa ng laman kaya't mas ligtas sa may sakit. Ngayon, paano naman kung may diabetes ka? Dito medyo tricky. Ang mismong kape, ang black coffee, ay hindi nagpapataas ng blood sugar. Sa katunayan, may mga pag-aaral pa nga na nagsasabing ang moderate na pag-inom ng black coffee ay maaaring makatulong sa insulin sensitivity na maganda para sa mga diabetic. Pero ang problema, hindi naman black coffee ang iniinom ng karamihan sa atin. Karamihan sa atin ay mahilig sa 3-in-1 na may maraming asukal at creamer. Isang sachet ng 3-in-1 coffee ay may halos 12-18 grams ng sugar. Iyan ay katumbas ng halos 4 na kutsarita ng asukal. Kapag iniinom mo ito araw-araw, tapos may kanin ka pa sa almusal, tapos may tinapay pa, pwede na itong mag-overload ng blood sugar,
lalo na kung hindi ka rin masyado nakakapaglakad o nag-i-ehersisyo. Kaya kung diabetic ka, huwag mo munang alisan ng lahat ng kape. Ang gawin mo ay palitan lang ang uri. Brewed o black coffee ang piliin mo. Kung gusto mo pa rin ng tamis, gumamit ng stevia o low glycemic index na sweetener. At iwasan mo na talaga ang mga commercial 3-in-1 sachets. Hindi mo kailangan ng sobrang tamis para lang masabing masarap ang kape. May mga matatanda ring iniinom ang kape kasabay ng gamot sa diabetes. Tandaan, ang caffeine ay pwedeng makialam sa epekto ng ilang gamot. Kaya mas mainam kung ang kape ay iniinom 2 oras bago o pagkatapos ng maintenance. Huwag sabay, iwas epekto. Lalo na kung insulin ang iniinom mo, kailangan ng tamang spacing. Ngayon, dumako naman tayo sa kidney o bato. Sa edad natin, marami na sa atin ang may iniingatang kidney health. Baka may creatinine na tumaas, may uric acid, o laging may pananakit sa tagiliran. Tanong ulit, ligtas ba ang kape? Ang caffeine ay hindi direktang sumisira sa kidney, pero kapag sobra-sobra ang konsumo, pwede nitong palalain ang problema. Lalo na kung hindi ka rin umiinom ng sapat na tubig. Tandaan, ang kape ay diuretic. Ibig sabihin, pinapadalas nito ang pag-ihi. At kung madalas kang umihi pero hindi ka naman uminom ng sapat na tubig, nade-dehydrate ang katawan mo. Kapag kulang sa tubig ang katawan, ang kidney ang unang naaapektuhan. Nahihirapan ito mag-filter ng dumi sa dugo. Pangalawa, may mga instant coffee na may phosphorus additives o sodium, lalo na yung may creamer. At kapag mataas na ang phosphorus sa dugo, pwedeng magdulot ito ng pagkasira ng kidney. Kaya kung may iniingat-ingatang bato, mas mainam na tanungin ang doktor bago ka magpatuloy sa pag-inom ng commercial coffee products. Kung ayaw mong iwan ang kape, siguraduhin mo lang na umiinom ka rin ng maraming tubig sa buong araw. Hindi sosobra sa 1 tasa ng regular coffee. Mas pipiliin ang brewed kaysa instant. Bawasan ang asukal at creamer. At kung kaya, magpa-test ng creatinine paminsan-minsan. Mahalaga rin na malaman natin kung anong oras ng araw ang pinakaligtas para sa kape. Sa seniors, ang pinaka-ideal ay sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Sa oras na ito, ang katawan mo ay alerto na at hindi mo masyadong maaapektuhan ang tulog mo sa gabi. Iwasan ang pag-inom ng kape mula hapon hanggang gabi, kahit pa sabihin mong sanay ka na. Kung isa ka sa mga matatanda na iniisip pa rin kung iiwasan ba talaga ang kape o hindi, ang tanong na dapat mong sagutin ay, ano ang sinasabi ng katawan ko? Hindi dahil okay ito sa kapitbahay mo, ibig sabihin okay na rin sa'yo. Makinig sa katawan, obserbahan ang reaksyon. Dahil sa huli, ikaw ang makakaalam kung nakakatulong ba ang kape o tahimik nang sumisira sa kalusugan mo. Maraming seniors ang nasanay na sa kape araw-araw, parang bahagi na ng buhay. Pero hindi natin kailangang tanggalin ito ng biglaan. Ang mahalaga ay moderation, timing at tamang pagpili. Sa mga may sakit sa puso, atay, bato o asukal, may paraan para ma-enjoy pa rin ang kape. Basta't may disiplina at sapat na kaalaman. At kung sakaling gusto mong palitan ng kape ng ibang inumin, huwag kang mag-alala. Sa part 3 ng video na ito, tatalakayin natin ang mga alternatibong inumin para sa seniors. Mga natural, mura, at mas ligtas para sa katawan. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo nga sa baba ang 3 salitang ito. Presyon, asukal, bato para malaman kung sinusubaybayan mo pa rin ang buong serye. Naisip mo na ba minsan, kung hindi ako magkape, ano na lang ang iinumin ko? Para bang ang kape na ang naging kasama mo mula bata ka pa hanggang ngayong may edad ka na? Pero ngayong napag-usapan na natin ang epekto ng kape sa may alta presyon, diabetes at kidney, oras na para pag-usapan kung ano pa ang ibang epekto nito sa katawan, lalo na kapag sobra ang konsumo. Simulan natin sa isa sa mga pinakanakakagulat para sa maraming matatanda, ang epekto ng sobrang kape sa kalusugan ng buto. Totoo ba na nakakapagpahina ito ng buto? Ayon sa ilang pananaliksik,
Ang sobrang caffeine ay pwedeng magpababa ng calcium absorption ng katawan. Ibig sabihin, kapag labis ang iniinom mong kape at hindi mo sinasabayan ng calcium-rich foods tulad ng gatas, malunggay o sardinas, baka unti-unti nang bumababa ang lakas ng mga buto mo. Sa edad natin, importante ang bawat tulong sa buto dahil mas mabilis tayong mapinsala kung sakaling matumba o madulas. Kung ikaw ay babae at postmenopausal na, mas mataas ang risk mo sa osteoporosis. Kaya kung mahilig ka sa kape, siguraduhin mong may sapat kang calcium sa diet mo. Isang tasa ng kape, sagutin mo ng sardinas sa tanghalian o gatas sa gabi. Yan ang balanse. Isa pa sa hindi alam ng karamihan ay ang epekto ng sobrang kape sa hydration. Marami sa atin ang umiinom ng kape, pero nakakalimutang uminom ng tubig. Ang kape ay may diuretic effect. Ibig sabihin, pinapalabas nito ang tubig sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Kapag sobra ang pag-inom ng kape pero kulang sa tubig, nade-dehydrate tayo. At ang dehydration sa mga seniors ay delikado. Pwede itong magdulot ng pananakit ng ulo, panlalabo ng mata, pagkahilo, panunuyo ng balat, at sa matitinding kaso, maaaring mag-trigger ng UTI, constipation, o pagtaas ng creatinine. Kaya kung iinom ka ng kape, siguraduhin mong may kasamang baso ng tubig. Para sa bawat tasa ng kape, uminom ka rin ng isang baso ng tubig. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang hindi madalas ikonsidera, ang epekto ng kape sa gamot. Maraming seniors ang may iniinom na maintenance na gamot araw-araw para sa puso, sa presyon, sa asukal, sa bato, at iba pa. Pero alam mo ba na ang caffeine ay maaaring makialam sa epekto ng ilang gamot? Halimbawa, ang mga gamot sa anxiety o sa tulog ay pwedeng hindi kumana kung sabayan mo ng caffeine. Ang ilang gamot sa puso ay maaari ring maapektuhan ang absorption kung masyado kang nakakapagpalpitate mula sa kape. Kaya't napakahalaga na hindi mo iniinom ang kape sabay sa gamot. Maghintay ka ng hindi bababa sa 2 oras bago uminom o mas mabuting itanong sa iyong doktor kung okay lang na isabay. Ang kape rin, lalo na kung iniinom ng late sa hapon o gabi, ay may malaking epekto sa tulog ng seniors. Sa edad natin, hindi na ganun kadali ang makatulog ng mahimbing. At kung may caffeine pa sa katawan, lalong hindi makakababa ang brain activity, hindi makakarelax ang katawan, at pwedeng magdulot ng pagkapuyat o madalas na paggising sa gabi. Kung isa ka sa mga matatandang hirap matulog, tanungin mo ang sarili mo, nagkakape ba ako ng lampas alas 3 ng hapon? Dahil kahit sabihin mong sanay na ako, ang katawan mo ay nagbabago habang tumatanda. At baka ang insomnia mo ay hindi dahil sa edad lang, baka dahil sa kape. Ngayon, kung pakiramdam mo ay hindi mo kayang tanggalin ang kape sa routine mo, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw nag-iisa, maraming seniors ang ganoon. Pero may mga alternatibo na pwedeng makatulong, hindi lang para makaiwas sa negatibong epekto, kundi para makadagdag pa sa kalusugan mo. Una, subukan mo ang salabat o ginger tea. Natural itong anti-inflammatory, nakakatulong sa digestion at hindi nagdudulot ng palpitation. Isa pa, mainit din ito. Kaya kung hanap mo ay yung may init sa tiyan sa umaga, pwede itong maging pamalit. Ikalawa, pwede kang uminom ng turmeric tea o luyang dilaw. Ito'y kilalang pampalakas ng immune system at panlaban sa arthritis. Kung madalas sumakit ang tuhod mo o ang balakang mo, baka mas makabubuti pa ito kaysa sa kape. Katlo, may mga herbal tea blends na mabibili na ngayon kahit sa palengke, gaya ng lagundi, banaba, pandan at iba pa. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang benepisyo at karamihan ay mas ligtas para sa seniors, lalo na kung may iniindang sakit. Kung hindi ka sanay sa lasa ng tsaa, subukan mo munang ihalo sa kaunting honey o kalamansi para masarap. At ang mahalaga, hindi lang ito tungkol sa lasa, kundi sa benepisyong makukuha mo. Marami na ring matatanda ngayon ang sumusubok ng decaf coffee bilang alternatibo. Kapareho pa rin ng amoy at lasa ng regular na kape, pero mababa ang caffeine content. Hindi ito zero caffeine, pero malaki ang nababawas. Mainam ito kung gusto mo pa rin ng kape experience tuwing umaga, pero hindi mo na gustong maramdaman ang kabog,
hilo, o hirap sa tulog. Ang punto ng lahat ng ito ay hindi para sabihing masama ang kape. Hindi rin ito para sabihing alisin mo na agad. Ang totoo, ang kape ay may lugar pa rin sa buhay ng seniors, basta't may kaalaman, pagsasaayos at disiplina. Kung gusto mo talagang manatiling malakas at masigla sa edad 70 pataas, hindi lang basta pagkain o gamot ang kailangang ayusin, pati ang mga maliliit na bagay tulad ng iniinom mong tasa ng kape araw-araw. Dahil ang paulit-ulit na maliliit na gawi, kapag naipon, ay pwedeng magdulot ng malaki sa kabutihan o sa panganib. At higit sa lahat, ikaw ang may kontrol. Hindi ang panlasa, hindi ang nakasanayan, kundi ang pagdedesisyon araw-araw na pumili ng mas makabubuti para sa katawan mo, para sa pamilya mo, at para sa mas mahabang buhay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pinakamalalaking maling paniniwala tungkol sa kape. Nakakapayat daw, nakakalinis ng atay, magandang pampatunaw, at marami pa. Alin dito ang totoo? Alin dito ang delikado? Tutulungan kitang malaman ang katotohanan sa Part 4. Kung nakarating ka sa dulo ng Part 3, i-comment mo nga sa baba ang 3 salitang ito. Buhay walang kape. Titingnan ko kung sino sa inyo ang talagang nakikinig at seryosong alaga ang kalusugan. Sabi nila, ang kape raw ay pampapayat. Nakakalinis daw ito ng atay. Mas mainit ang katawan, mas mabilis daw ang metabolism. Pero sa dami ng mga haka-haka na, yan alin nga ba ang totoo? At alin ang pwedeng makasama sa iyo, lalo na kung ikaw ay senior na? Ngayong bahagi ng video na ito, ilalahad natin ang pinakamalalaking maling paniniwala tungkol sa kape. Mga bagay na kadalasang sinasabi ng kapitbahay, ng kaibigan, o nababasa sa internet, pero hindi pala batay sa siyensya. Dahil bilang isang senior na gustong alagaan ang kalusugan, mahalagang alam mo kung ano ang totoo at alin ang tsismis lang. Simulan natin sa pinakakaraniwan. Nakakapayat daw ang kape. Ang totoo? Oo, may kaunting basehan ito pero hindi ito garantisado. Ang caffeine ay pwedeng pansamantalang mapabilis ang metabolism o tumulong sa fat burning, pero napakaliit ng epekto nito. At kung iniinom mo ang kape na may asukal, gatas o creamer, baka mas lalo ka pang tumaba kaysa pumayat. Halimbawa, ang isang sachet ng 3-in-1 coffee ay may halos 100-130 calories. Kung 2 beses ka nagkakape sa isang araw, dagdag na halos 200-250 calories na agad yan. Kung hindi mo naman binabawas sa kinakain mo o hindi ka gumagalaw, madadagdag ito sa timbang mo, hindi bawas. Pangalawa, nakakalinis daw ng atay ang kape. Medyo totoo ito, pero may kondisyon. Ayon sa ilang pag-aaral, ang black coffee ay may mga antioxidant na pwedeng makatulong sa liver health, lalo na kung hindi ka umiinom ng alak o fatty food. Pero kung sobra ang kape, lalo na kung instant at maraming additives, baka kabaligtaran pa ang epekto. Kung may fatty liver ka o iniingatan mo ang atay mo, mas mainam pa rin ang pagkain ng gulay tulad ng ampalaya, malunggay, at prutas na mataas sa fiber. Ang kape ay maaaring katulong, pero hindi ito gamot. At hindi ito dahilan para abusuhin ang ibang bahagi ng diet mo. Pangatlong paniniwala, mas maganda ang pagdumi kapag may kape. Maraming matatanda ang nagsasabi nito. Totoo naman na ang caffeine ay nakakatulong sa bowel movement kasi pinapabilis nito ang muscle contraction sa bituka. Pero kung aasa ka sa kape araw-araw para lang makadumi, baka ito'y senyales ng hindi balanseng diet. Ang regular na pagdumi ay dapat nanggagaling sa tamang dami ng tubig, fiber sa gulay at prutas, at ehersisyo. Kung wala ka nito at kape lang ang inaasahan mo, baka lalong humina ang bituka mo sa paglaon. Sa madaling salita, huwag gawing gamot sa pagdumi ang kape. Pang-apat, ang kape ay pampalakas. Yes, nararamdaman nating parang may energy tayo pagkatapos magkape, pero pansamantala lang ito. Ang caffeine ay hindi tunay na energy source. Wala itong vitamins o nutrients na nagbibigay ng lakas. Pinapagana lang nito ang adrenaline mo,
kaya't pansamantalang gising ka, alerto at masigla. Pero kapag nawala na ang epekto ng caffeine, mas malala pa ang pagod. Iyan ang tinatawag na crash. At sa seniors, mas ramdam ang ganitong uri ng pagkapagod. Kaya kung gusto mo ng tunay na lakas, hindi ito makukuha sa kape, kundi sa sapat na tulog, maayos na pagkain, at regular na paggalaw. Isa pa sa madalas marinig, sanay na ako kaya hindi na ako naapektuhan ng kape. Sa totoo lang, maaaring hindi mo na nararamdaman ang epekto, pero hindi ibig sabihin nito na walang nangyayaring masama. Pwedeng may epekto pa rin ito sa presyon mo, sa kidney mo, o sa tulog mo. Kahit hindi mo agad nararamdaman, ang katawan ng seniors ay mas mabagal sa pag-adjust. Kaya minsan, akala mo okay lang, pero sa loob ng katawan mo, unti-unting may nangyayaring hindi maganda. Kaya importante ang regular na check-up, pag-monitor ng presyon, at pakikinig sa katawan, hindi lang base sa nakasanayan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Mayroon ka bang paniniwala tungkol sa kape na ngayon ay alam mong hindi pala ganap na totoo? Napakahalaga nito dahil minsan, ang maling paniniwala ay pwedeng magbunga ng maling desisyon. At sa edad natin, bawat desisyon ay mahalaga. Ngayong mas malinaw na sa atin ang mga katotohanan, ang susunod na tanong ay ano ngayon ang gagawin mo? Iyan ang pag-uusapan natin sa Part 5, kung paano mo pwedeng ituloy ang pag-inom ng kape nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan mo. Bibigyan din kita ng final checklist kung ligtas pa ba talaga ang kape para sa iyo at kung hindi man, ano ang magandang kapalit. Pero bago tayo matapos sa Part 4, gusto kong bigyan ka ng motibasyon. Hindi mo kailangang alisin agad ang lahat ng nakasanayan mo, pero kailangan mong i-adjust ang mga ito sa bagong yugto ng buhay mo. Ang kape, gaya ng maraming bagay sa buhay, ay hindi kaaway. Pero kailangan itong hawakan ng may disiplina at pag-unawa. Hindi mo kailangang sumuko sa lahat ng bawal. Ang kailangan mo lang ay tamang kaalaman, sapat na pagmamalasakit sa sarili, at desisyong nakabase sa katotohanan. Hindi sa chismis, hindi sa nakagawian, at lalong hindi sa sabi-sabi lang. Ngayong alam mo na ang totoo sa likod ng mga pinaniniwalaan ng marami, ikaw na ang bahala kung paano mo gagamitin ang impormasyong ito. Para sa ilan, sapat na ito para magbago. Para sa iba, kailangan pang marinig ang huling bahagi. Kaya sa final part, bibigyan kita ng gabay na malinaw at diretso para malaman mo kung pwede pa ba talaga ang kape sa araw-araw mong buhay at kung anong mga senyales ang dapat mong bantayan. Kung nakarating ka sa dulo ng Part 4, i-comment mo naman sa baba ang 3 salitang ito: chismis o totoo. Alam kong gusto mong malaman ang totoo, kaya abangan mo ang Part 5. Ngayong nalaman mo na ang mga epekto ng kape, mabuti man o masama, sa katawan ng matatanda, sigurong bumalik na sa isip mo ang pinakaimportanteng tanong. So, pwede pa ba akong magkape araw-araw? Para sa maraming seniors, ang kape ay hindi lang inumin. Ito ay bahagi na ng araw-araw na buhay. Nakasama mo na ito sa mga umagang malamig, sa mga kwentuhan sa tabi ng kalan, o kahit sa mga tahimik na sandali ng pag-iisa. Pero sa edad natin, hindi na lang sapat ang tanong kung masarap ba, kundi ligtas pa ba? Ngayong huling bahagi ng video na ito, bibigyan kita ng simple, malinaw at personal na checklist para matulungan kang sagutin ang tanong kung dapat mo pa bang ipagpatuloy ang pag-inom ng kape o kailangan mo nang baguhin ang iyong routine. Unang tanong sa sarili, may nararamdaman ba akong kakaiba pagkatapos magkape? Kapag ba't uminom ka ng kape, nararamdaman mong kinakabahan ka? Bumibilis ba ang pulso mo? Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Kung oo ang sagot mo kahit sa isa lang sa mga ito, baka sensitibo ka na sa caffeine. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong itigil agad. Pero baka kailangan mo nang bawasan o lumipat sa decaf o alternatibo. Ikalawa, ano ang uri ng kape na iniinom ko araw-araw? Kung 3-in-1 ang nakasanayan mo, tandaan na ito'y may mataas na sugar, unhealthy creamer, at madalas ay may chemical additives.
Kung may diabetes ka o may iniingatang bato o atay, mas mainam na lumipat sa brewed o black coffee kahit konting adjustment pa sa panlasa. Ikatlo, anong oras ako karaniwang nagkakape? Kung iniinom mo ang kape tuwing hapon o bago matulog, malaki ang posibilidad na naaapektuhan nito ang iyong tulog. Ang hindi magandang tulog ay may epekto sa lahat ng aspeto ng kalusugan, mula sa memorya, mood, resistensya, hanggang sa blood pressure. Kaya kung gusto mo pa ring magkape, gawin ito sa umaga lang. Pinaka-ideal, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ika-4, sapat ba ang iniinom kong tubig kada araw? Kape ay diuretic, pinapalabas ang tubig sa katawan. Kung hindi mo sinasabayan ng sapat na hydration, nade-dehydrate ka. Baka ang panlalabo ng mata, panghihina o sakit sa ulo na nararamdaman mo ay dahil kulang ka na pala sa tubig. Bawat tasa ng kape ay dapat may katumbas na 1 baso ng tubig. Ika-5, may regular ba akong check-up o monitoring ng presyon at asukal? Hindi sapat ang pakiramdam lang. Ang pinakamagandang basehan ay actual na numbers. Bumili ng BP monitor sa bahay. Magpa-test ng fasting blood sugar o creatinine kahit taon-taon, kasi kahit hindi mo nararamdaman, maaaring may epekto na ang kape sa loob ng katawan mo. Ngayong nasagot mo na ang mga tanong na yan, bibigyan kita ng 3 posibleng direksyon. 1. Kung wala kang nararamdamang masama at ang resulta ng check-up mo ay maganda, pwede kang magpatuloy sa pag-inom ng kape. Basta't hindi susobra sa 1 o 2 tasa sa isang araw at sa umaga lang. Piliin ang black or brewed coffee. Limitahan ang sugar at iwasan ang powdered creamers. 2. Kung meron kang nararamdaman pero hindi mo pa kayang iwan ang kape, ito ang panahon para sa adjustment, bawasan ang dami. Gumamit ng decaf, palitan ng 3-in-1 ng mas natural, magdagdag ng tubig, iwasan ito sa gabi, at higit sa lahat, obserbahan ang katawan mo. 3. Kung may malalang kondisyon ka gaya ng heart disease, diabetes na hindi kontrolado o chronic kidney disease, mas mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor. Posibleng may gamot kang iniinom na naaapektuhan ng caffeine o baka kailangan mo talagang lumipat sa mas ligtas na inumin. At para hindi mo isipin na ito'y pagbabawal, isipin mo ito bilang pag-aalaga sa sarili. Ang kape ay masarap, pero hindi nito dapat palitan ang mas mahalagang bagay, ang mahabang buhay, malakas na katawan at masarap na tulog. Alam kong mahirap ang pagbabago, lalo na kung ito ay nakasanayan mo na ng ilang dekada. Pero gusto kong ipaalala sa iyo, ang pagbabago ay hindi parusa. Ito'y paanyaya para mabuhay ng mas magaan, mas ligtas at mas masaya. Ngayon kung naisip mong baka kailangan mong tumigil sa kape, pero natatakot kang mawalan ng pampagising sa umaga, tandaan mo ang mga alternatibo. Salabat, pampainit at panlaban sa ubo at rayuma. Turmeric tea, pampalakas ng resistensya. Lagundi or pandan tea, natural at lokal. Decaf coffee, kung gusto mo pa rin ng lasa pero mababa sa caffeine. Maligamgam na tubig na may kalamansi, pampalakas at pampalinis pa ng katawan. Ang importante, may option ka. Hindi ka kailangang sumuko sa kalusugan mo. May paraan para mabuhay ng malusog habang tuloy pa rin sa saya. At bago tayo magtapos, gusto ko sanang pasalamatan ka o ikaw na nanood at nakinig hanggang dulo ng video na ito. Hindi lahat ng tao ay nagbibigay ng ganitong halaga sa sarili nilang kalusugan. Pero ikaw, pinili mong magtanong, makinig at matuto. At para sa akin, iyan ang tunay na lakas ng isang senior, ang kakayahang magdesisyon para sa mas magandang bukas. Kung may natutunan ka sa buong seryeng ito, i-comment mo nga sa baba ang 3 salitang ito, kalusugan bago kape. At kung gusto mong mas marami pang ganitong videos na nagbibigay gabay, impormasyon at inspirasyon para sa mga seniors, pwede mo ring isubscribe ang channel. Libre lang pero ang balik ay kaalaman na pwedeng magligtas ng buhay. Kung sa tingin mo ay may makakilala kang makikinabang sa topic na ito, pwede mo rin itong ibahagi sa kanila. Hindi ito para mag-viral, ito'y para magbigay halaga sa bawat senior na tulad mo na nagmamahal sa sarili at sa pamilya.
Maraming salamat sa iyo. Ingatan mo ang sarili mo. At sana sa bawat tasa ng iniinom mo sa mga susunod na araw, hindi lang ito kape, kundi simbolo ng mas matalinong desisyon para sa mas malakas na katawan.